Okay, I'm actually outside. Kumuha lang ng kung anong kailangan ko. So anyway, pagpatuloy ko lang kung ano yung naumpisahan ko sa inyo mga anak, okay? About the words of God. Hindi lang ako yung nakarinig ng the words of God, kundi talagang in-specify din niya na I'm going to be His words. So, I'm going to be His voice in order for you guys to know kung ano yung mga words na kailangan yung marinig. Kasi, hindi daw yun ang pinaka-importante yung ipinapakain ko sa inyo or whatever, yung konting barya na ibinibigay ko sa inyo para mapakain kayo, kundi something more in a spiritual. Okay, mas maganda yung words na galing sa kanya. Yun ang kailangan niyang ipahiwatig na yun ang pinakamahalagang ipakain ko sa inyo. So, I'm feeding you with the words of God at hindi yung barya-barya lang na ano. Kasi kung ano yung barya-barya lang binibigay ko, it's not even a help. It's just a reward sa mga taong nakikita ko talaga na tumutulong para sa aking Mystica page. So, dahil sa nakikita niya na I've been very, very stressed, depressed, at kung ano-ano yung dahil sa mga nakikita ko na mga kita nyo, okay, sinesend nyo sa inbox ko, and then I started to get worried. It was already absorbing my system kung ano yung mga ibinibigay nyo sa akin. So, meaning to say, lahat ng mga isinisend nyo sa akin, it was a stress, okay? Which is not supposed to be a stress for me kasi alam nyo ang layunin ko kaya ako pumunta dyan sa Facebook because I wanted to feel like I have a family. Diba? Kaya kids nga, anak ang tawag ko sa inyo and mommy ang tawag nyo sa akin, which is really something that's really making me feel good and feeling better. Ngayon, dahil nga sa nakita ng Lord na I feel very, very restless na kung ano yung mga nangyayari, ina-absorb na ng mga, ina-absorb na ng system ko kung ano yung mga problema nyo. Katulad din nangyayari sa anak ko last time, di ba? Sinasabi niya na, Ma, parang ina-absorb na talaga ng system ko itong mga problema nila, parang na-stress na ako. Sabi ko, oo nga, sabi ko, God will always do something in order to stop that. So, instead na pinagpatuloy niya at naging stressful ang buhay niya, kinuha na niya siya. Meaning to say, it's about time for him to rest. Diba? Meron din akong nakita na isa pa, na which was also another person na who was giving without realizing na na-stress na rin pala pati yung asawa niya, na-stress na parang family niya because all he wanted was to just give. Alam mo, it's not our duty or responsibility to help everybody. Lalong-lalo na kung sa sobrang dami-dami ng mga fans or followers, pagkatapos kung hindi lahat nabigyan and then negative ang mga feedback ng iba, talagang i-curse ka o kaya isusumpa ka or whatever, they will bash you or whatever, which is ganun na nga nangyari sa akin. 'Di ba? So, yun yung bata na yon, nakausap ko yung nanay niya after he died, nagkaroon pala siya ng sakit na something hindi rin nila in-expect. So, ganun kaya sabi ko, bakit kaya? Kung sino pa yung mga tumutulong, sila yung biglang nawawala sa mundo, sila yung nakinukuha ng Lord. Which is, that was the only way siguro na pinagpahinganan ng Diyos. Katulad din anak ko, pinagpahinganan ng Diyos. I don't have to wait for that moment na ako rin ang pagpahingahin na rin ng Diyos because hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Katulad ng isang sinabi ng isang pastor last time na sinabi niya na, oh, we've been waiting for you kasi mayroon silang event or whatever about sharing the gospels of God at that time. Sabi ko, sorry po kasi mas inuna ko pa kasi yung kasi may charity foundation ako at that time. Inuna ko kasi yung pamimigay ng kung ano-ano sa mga tao, ganyan, sabi niya. Alam mo, sa totoo lang, kung talagang if you really want to please God, instead na magbigay ka o kay ipakain kung ano yung meron ka, mas maganda yung ipakain mo sa kanila yung something na it will last, yung salita ng Diyos. Kasi hindi masama yung tumulong kung alam mo na ang mga tinutulungan mo ay talaga yung mga people talaga na nangangailangan. Katulad yung mga who are not capable of working, yung mga people on the street, 'di ba? Na
talagang kung hinelp mo sila, talagang they really deserve it. Hindi yung mga tao na para lang masabi na nagbibigay ka and these are capable of working. May mga trabaho din sila or whatever. And natural, pag nagbigay ka ng feeding o kaya nagbigay ka ng event na magbibigay ka, natural, dadagsa ang mga taong ganyan. Pero do you think God will be very pleased? Of course. Mas maganda yung kung nag-ano ka ng event or whatever, it has to be the gospel of God, kung ano yung salita ng Diyos. Yun ang mas importante na ipakain mo sa kanila because this will last. Totoo nga naman. Kung hindi nga naman tayo mapakain ng salita ng Diyos kung ano yung spiritual na kailangan natin. And that spirit itself, yung mga spiritual words, yun ang nagbibigay sa atin ng strength, support, and hope. Dahil kung wala tayong mga spiritual support, hindi natin alam mo anong gagawin natin. And we were actually born in order to survive and live, and we know how to do kung ano yun. Kasi lahat tayo, di ba? Noong tayo pinanganak, we were already entitled to know kung ano yung dapat nating gawin para alam natin kung paano ma-survive o paano tayo mabuhay, di ba? Kasi katangian natin yun eh. Katangian na binigay ng Lord sa atin yun. Hindi iniluwal lang tayo pagkatapos pabayaan na natin ang ating sarili. We were born in order to work. We were born in order to live. And how to live, di ba? Alam na natin kung paano yun. Kahit ngayong mga insect or whatever, they were born in order to live, in order to survive. Alam na nila kung paano nila pakainin mga anak nila. Di ba? Alam na nila kung paano makakuha ng pagkain nila or whatever. Because everything is already provided. Everything was already provided by God from the start na tayo ay pinanganak. Bago pa tayo pinanganak, alam na niya kung ano yung magiging ako, kung ano yung magiging ikaw or whatever. He already know. 'Di ba? Alam na niya kung anong magiging kahihinatnan natin. Nakaprogram lahat yan eh. It's just a matter of us, binigyan tayo ng freedom kung ano yung gusto nating mangyari sa buhay natin. Tayo ang nagki-create kung ano yung buhay natin. Kung ano yung magiging kinabukasan, kung anong magiging future, kung ano yung magiging success or magiging failure natin. Tayo ang nagki-create yun. It's not Him. Binigyan tayo ng freedom in order to live para at least we have a choice kung anong gusto natin. Ngayon, kung gusto mong, kung choice mo ay nandito lang at talagang nakababad lang sa Facebook, sa social media para humingi, para mamalimos, then that's your choice. Ngayon, kung anong naging kahinatnan, kung anong naging result, and that was your choice, it's not my fault. It's not my fault kung bakit wala kayo ngayon. It's not my fault kung bakit ngayon wala kayong pambili ng bigas. Ngayon wala kayong ng kuryente. Walang pambayad ng rent. Walang pambayad ng ganito. Is that my role para ako yung maging solusyon? No. 'Di ba? Hindi yung katulad ng iba na talagang mayroon silang charity, foundation, mga ganun because they get donations. I don't get donations. 'Di ba? Last time I was actually preaching, I was actually motivating ganun. May mga sponsors. 'Di ba? Sponsors meaning to say they were actually helping me para ipagpatuloy ko kung ano yung layunin ko. Because they know that this is also a job. 'Di ba? So, pag may nag-sponsor, I mean, that would be fine. At least mailalagay yung mga names nyo, whatever. Ganun din ang ginawa ko dati, 'di ba? Which is, it was really very helpful. Kasi this is also a job. Trabaho rin to eh. I am putting my time and effort. And at the same time, malalaman din nila kung sino nagsusupport. Kung ano yung layunin ng God para at least ako magkaroon din ako ng mission o magkaroon din ako ng silbi bakit ako ang pinili niya. I was the chosen one. Magpanaginip siya para at least may silbi kung ano yung pagiging talkative ko, pagiging speaker ko, pagiging motivational ko, pagiging spiritual ko. Pero hindi ko ginamit yun. Hindi ko tinuloy. Ini-stop ko. 'Di ba? Mas inuna ko kung ano yung layunin ko, my self-interest, kung ano yung ang gusto ko mangyari sa buhay ko. Pero that's not really something that He wants me. Kaya nga ako choose because He knows that I can actually be used by Him. Kaya nga niregaluhan niya ako ng ganitong klaseng pag-iisip at ganitong klaseng pagsasalita in order to use by Him para maibigay ko anong mga mensahe niya sa inyo.
Ngayon, kung hindi ko naman gamitin katulad ng layunin niya dati, then, of course, he was very frustrated. He was very disappointed. Pero siguro ginagamit na niya ako ngayon dahil alam niya na kailangan ko talaga i-focus sa kanya and not to anybody else.